pagitan ng Norway at itong Poland ay mayroong isang bundok na napakalamig na ito'y kakaiba sapagkat mayroon dong malaking vault. Ang tawag ay Doomsday Vault o Global Seed Bank. Yun ay humukay sila ng 500 meters doon sa bundok at nag-i-impact sila ng seeds, mga buto na ang kanilang target ay 4.5 o 4 na milyon kalahating iba't ibang klaseng buto. Kasi doon sa Genesis, ang sabi doon ay nilikha ng Diyos yung mga varieties ayon sa kanyang uri na napakaraming mga binhi. Ay bakit naman doon sa gitna ng bundok nila inilalagay? Para maiwasan sa gira. Kasi pag ilalagay nila sa mga city pang nagkakira, baka masira kasi walang ganong pupunta ron at napakalamig. Ay ano ang reason bakit nagtayo sila ng vault, Doomsday Vault? Doon na lamang sa salitang Doomsday na parang may laking kasiraan na mangyayari. Baka daw magkaroon ng matinding krisis sa klima o di kaya ay magkaroon ng digmaang nuclear, ay mawala ang mga halaman, mamatay ang mga halaman. Ang purpose nun ay para binhian uli ang lupa. At napakaganda ng kanilang sistema ron, ang pagbibinhi. Bawat binhi, pinag-aralan nila yung scientific na paraan ng pag-iimbak ng buto na maaaring tatagal ng dekada o century. Binabalot nila ng 3 layer na foil at tapos ay ilalagay nila doon sa mga vault, at para hindi ganong mapanganib na baka masira ay mayroong duplicate na copy na in case na yung isang ay masira ay mayroong follow up na mga binhi din. At ang mga binhi ay galing sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, may ka-impact na doon na 960,000 na iba't ibang binhi. At yung 960,000 na yon ay 500 buto bawat isang binhi. 500 buto. Kaya anuman ang mangyari, magkaroon man ng may sumabog man ng napalaking bulkan na ang buong mundo ay uminit, o di kaya ay magkaroon man ng mga kasiraan, baka kung ano mga pangyayari sa ibabaw ng lupa, ay yun daw ang kahuli-hulihang pag-asa ng sangkatauhan, yung vault na yon. Kaya dito ay dito si Mami at kararating lang galing Occidental ay kasama ko na nagwakan dito, naghihimay. May parinika at alam niyo ito ay paborito ng asawa ko. Siya ay dalaga pa lamang doon sa Bulacan, sa Bulac, Santa Maria. Napapansin ko na sa mga kalapit sa tabihan ng bahay nila ay maraming alugbate, yung alugbate na red. Ginagawa namin itong pangkulay sa halaya. Oo. Ng aking mga magulang, ito yung pinangkukulay namin. Kahit pala kulay green siya, ay violet pa rin yung kanyang bunga. Ang dami namin binhi. Ay, ito talaga yung milyon. Milyon, Mami, ito pag nakuha lahat. At bukod pa doon sa milyon na yan, maraming nalaglag na dyan. Na pag umulan sa Mayo, sisibol yan. Napakaganda nitong malimit itong alugbate. Bago magmayo, sasabugan namin ng ipot ng manok yan o horse manure o cow manure. Para pag sibol nila ay napakaganda, napakalusog. Ang plano ko, Mami, dito, ako'y nangangarap na magtanim ng 1 hektar. At baka ngayong ako'y matanda na, ay pwede pang maging milyonaryo. Alam ba nyo na isang dakot nito ay pwede ka makapagpaaral ng anak pag ikaw ay masipag. Dahil pag yan ay ganyan nakataas, puputulin mo sa may puno at ibibinta mo, napakalalaki ng unang sibol.
tapos yun ay susuloy ng marami sa pinagputulan mo. After 7 days o 10 days, pipitas ka uli. Naku, masipag lamang talaga ako pagkat ito ay napakasustansya. Hindi ito biro-biro. Ang tawag dito ay spinach vine. Spinach na gumagapang. At yung spinach na ganyan na hindi gumagapang, mas mataas ito ng 3 times ang kanyang vitamin A. Mas mataas ng ilang beses din ang kanyang calcium at meron itong B-complex. Kaya ito napakaganda, ang dami ng katulong paghimay. Tingnan naman niyo, parang dingding na kuwan, nangingitim yan, ay napitasan na, mayroon nang natutuyo doon. At ito yung pangalawang pitas namin. Ay nangangailangan dito ng 1 week bago ito masaid. Mga kwan lang ito mga 22 puno itong aming kwan ito. Talagang ang purpose ko ay magbinhi ng marami at alam niyo nagkakagutom, ang napakamahalang gulay. Ito kasi yung gulay na hindi nangangailangan ng bumbahin mo ng spray, sapagkat ito ay kusang lumalago. Kung may mga manure, organic fertilizer, ito ay pwede na. Hindi siya matakaw sa insekto, sapagkat ito ay hindi naman binumba, ito ay lumago ng napakatindi, gumapang na napakatindi. Kaya't na pinakita ko sa inyo na magkakaroon daw ng malaking krisis sa daigdig, na yung doomsday vault na ang laman ay mga binhi, 916,000 na klaseng binhi. Yun daw, sabi ng mga founder, ang kahuli-hulihang pag-asa ng sangkatauhan in case na magkaroon ng global catastrophe. Kung mawasak ang daigdig at mamatay ang marami may buhay mga hayop, ay may nakalaang backup na mga binhi na 960,000 na mga binhi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.